Nakakaiyak, nakakakilig, Nakakatawa, nakaka-inlove. Dear MOR. Dear MOR, magandang araw sa inyo, Popoy at Bea, at magandang araw na rin sa lahat ng listeners and viewers ng programang ito. My name is Piolo, 33 years old. Pero please call me Pong na lang for short. Popoy at Bea, panganay ako sa 4 na magkakapatid. Noon pa man ay alam ko ang mga responsibilities ko sa family ko. Pareho kasing hindi nakapagtapos ng pag-aaral sina mama at papa. Masasabi ko na proud ako sa kanila kasi kahit hirap sila sa buhay, ay naging responsableng mga magulang sila sa amin. Popoy at Bea, I'm part of the LGBTQIA+ community. Masaya ako na kahit nga nalaman na ito ng aking mga magulang, ay nagawa nila akong tanggapin ng buong buo. Lalo na nga ng aking Papa Hiner. Popoy at Bea, mangingisda si Papa Hiner. Madaling araw pa lamang ay pumapalaot na siya sa Sarangani Bay para lang makapaghanap buhay para sa amin. Naalala ko pa nga noong bata pa lang ako, lagi akong isinasama ng Mama Olive ko para salubungin ang Papa mula sa laot. Kitang-kita ng mga mata ko ang hirap ng Papa, kaya never kong tinitake for granted ang mga bagay na ibinibigay nila sa amin. Sa kagustuhan ko nga makatulong sa mama at papa ko, ay nakipagsapalaran ako, Popoy at Bea. Kaya mula sa General Santos ay pumunta ako ng Davao City para hanapin ang swerte ko. Mabuti na lamang ay nakahanap ako ng mapapasukang trabaho. Hindi naging madali ang buhay ko noon, pero doon ko nga unang naramdaman ang pagkakaroon ng pag-asa. Popoy at Bea, taong 2015, nang nagkaroon ako ng panic disorder at anxiety. Sinabihan ako ng doktor na kailangan ko raw munang magpahinga. Sinunod ko naman siya. Nag-resign ako sa trabaho para ipahinga ang utak ko. Ang problema nga lang, Popoy at Bea, noong nagpahinga ako ay mas lalo ko namang inisip ang kapakanan ng pamilya ko. Makalipas ang ilang buwan, I decided to go back to Davao City with a stronger mind and a stronger heart. Sa awa naman ng Diyos, ay natanggap naman ako kaagad ulit sa trabaho. Popoy at Bea, sa pagbabalik kong yun, ay doon ko naman nakilala ang taong babago sa buhay ko, si Vincent. Nagkakilala kami ni Vincent sa isang dating app para sa mga taong katulad namin. Very mysterious pa si Vincent noon hanggang sa eventually ay tumagal ang pag-uusap namin sa dating app. Finally, ay nag-decide na kaming magkita ng personal para magkakilala kami ng mas maigi. Eventually nga ay naging kaming dalawa at masasabi ko na we were happy for a while. Sinabi kong for a while kasi habang tumatagal ang pagsasama namin ni Vincent ay unti-unting lumalabas ang mga ugali niya na hindi ko masyado napupusuan. Dumalas ang mga pag-aaway namin at dumalas ang mga sigawan at pisikalan. Akala ko noong una kaya kong tiisin ang lahat. Mahal ko si Vincent walang duda dito. I was just taken back kasi may ganitong ugali pala siyang itinatago. And I never saw it coming. Dear MOR, ang mga kwento ng puso mo.
Mga kapamilya, oras na natin. It's already 35 minutes makalipas ang alauna ng hapon. Unang bahagi pa lamang yan ng kwentong ito ni Pong sa kanyang struggle, di ba? Mula sa kanilang lugar doon sa Jensan papunta sa Davao City kung saan naman ay naghahanap nga siya ng swerte pero nakahanap naman ng swerte nung una. Ayan, nga lang may dumating na Vincent na parang nagpasarap muna ng konti sa kanyang stay. Pero teka lang, may sinabi ron na padalas na ang kanilang pag-aawayan at meron pang pisikalan. Diba? Teka lang. Alam mo, kanina pala kinakabahan na tayo dyan sa hashtag natin, na hashtag Dear MOR Victimized. Kaya pala, at eto na nga, napatunayan natin, sa first part pa lang ng story natin, nagtapos ng hindi maganda. Kasi take note, sinabi ni Piolo na initially ni Paul na nagkaroon siya ng panic disorder and anxiety. So, feeling ko lalo itong lalala kapag ka meron kang ganyang klaseng partner na katulad ni Vincent. Well, actually, wag nating sabihin pag meron kang ganyang klaseng partner. Kapag ka meron kang ganyang klase ng relationship. Kasi hindi naman niya directly sinabi na sinasaktan siya. Ang sinabi niya is nagiging physical. So, I believe it goes both ways ba? Ganun ba yun, Pong? Na hindi galing lang sa Jensen si Pong eh. So malamang may training kay Senator Manny Pacquiao. Pero I mean, it goes both ways siguro silang dalawa. Ang klase ng away nila is sigawan, definitely, verbal abuse, and at ayan na nga, meron pang pisikalan. Pwedeng nagbabatuhan sila or pwedeng yun nga, nagtutulakan. I don't know kung ano pang mga pwede nilang ginagawang pananakit na physical sa isa't isa. So, it's really a not good combination, Popoy, no? When you have a disorder in yourself, yung anxiety mo nga at anxiety disorder, may panic disorder ka, tapos toxic partner, ay perfect recipe yan para sa hindi mo paggaling. Diba? What a combo to begin with. Yung meron ka nang hindi maganda sa sarili mo tapos ganitong klaseng relationship pa ang meron ka, ay hindi wala pa tayong mapayong masasabi, Popoy, no? Kasi introduction pa lang naman yung binigay sa atin ni Pong ng kanyang sitwasyon. I'm just not sure if it's current or ongoing, pero yan yung kanyang karanasan, and honestly, I'm pretty sure marami dyan na nakaka-relate sa mga kamorkada natin. Marami dyan ang pumasok sa isang relationship while dealing with mental disorders themselves, or nakadevelop na lang ng mental disorder, pwedeng panic disorder, anxiety, or whatever disorder nung nakapasok na doon sa ganong klaseng relationship. Ngayon, ang sabi ni Pong, hindi niya, walang duda na mahal niya si Vincent, pero hindi niya ina-expect na meron palang ganung ugali na itinatago. Well, alam mo Pong, para lang alam mo, marami rin sa amin. Ako man, Bea. And I'm quite sure si Bea ay hindi niya rin ina-expect na meron palang mga hidden ugali yung mga partner na mga napili namin sa buhay. Diba? Pero wag nating iisipin kasi na tinanggap ko siya dahil mabait siya, dahil pogi siya, dahil sweet siya, dahil ganito, and he will remain like that for the years to come pa. No. Of course, kahit ako tanggap ko na ang partner ko ay nakikilala pa, may mas makikilala at makikilala ka sa bawat paggising nyo araw-araw. Hindi ka kailangan maghintay ng ilang buwan pa para makilala mo yung partner mo. Bukas lang, may panibago kang na ay ganito pala siya, pagka mag-on na kami, nakikita ko na siya nangungulangot na sa harap ko. Yung mga ganyan. 'Di ba? O kaya naman ay ganun pala siya kapag nakikipag-usap ng hindi mo na nag-gargle. 'Di ba? Hindi mo na nagmumumog. Dati parang ang bango-bango lang lagi niya. Of course, 'di ba? If it's any consolation, 'di ba? Ganun talaga. Meron tayo makikilalang bago sa mga partner natin. Pero, 'di ba, yung bagay na ganito nga, pisikalan, abusive, at hindi magaganda yung mga pinagsasabi sa'yo,
'di ba? Teka lang, dapat mapag-isip ka diyan. At ang matindi pa dito pong is sometimes nagtitiis tayo, nagtitiis ka sa ganyang relationship because feeling mo ay may hirapan kang makahanap ulit ng partner sa buhay na katulad ni Vincent. Why? Kasi nga, sabihin mo na, ang sabi mo kanina ay member ka ng LGBTQIA+ community. Okay? Ayan, at ganun din itong si Vincent. Okay, yung iba kasi, Bea, ang mindset ay limitado lang ang makakaunawa sa akin eh. Limited lang yung mga tao na pwedeng to stay in a relationship with me who's a member of the LGBTQIA+ community. Kaya I'd rather take the punches, I'd rather take the abusive words from him kesa naman mawala na lang talaga. Please, wag ganun ang mindset. Huwag ganun ang mindset. 'Di ba? Meron at meron. Paano ka makakilala ng iba? 'Di ba? Paano kang makakawala sa abusive relationship na 'yon na iniisip mo na hindi, ilan lang sila at yung iba pag-aari na ng iba. Alam mo 'yon, nililimit mo na kasi. 'Di ba? You are putting limitations doon sa pwede mo pang ma-achieve, 'di ba? Na o makilala ng mga tao. Alam mo, totoo yan, Poy, no? Kasi I have a friend, although babae na, anong tawag dito, tomboy siya, and ganyan yung mindset niya before, na I cannot let go of this woman kasi we've been together for quite some time, and I feel like wala na akong makikilala na katulad niya, or wala nang natatandaan kong sinabi niya was baka wala nang pumatol sa akin. Yes. Dahil ganun nakababa yung tingin niya, ganun yung self-confidence niya nung napasok siya sa ganung relationship. Yun yung mindset niya. Pero tingnan mo ngayon nakipaghiwalay siya doon eventually because everything was too much na talaga. So naghiwalay sila, but then merong dumating na mas better kesa dun sa una niyang nakarelasyon. Kaya yun yung iisipin nyo, hindi lang sa LGBTQ family, no? Sa lahat. Na hindi porket eto na yung karelasyon nyo, na feeling nyo eto na lang yung deserve nyo, wala nang papatol sa inyo whatsoever. That's not true. Kaya actually, maraming complications, Bea. Yung LGBTQ, may pag ganyan ang mindset mo, talaga mag-stay ka at magtitiis. At hindi dapat tayo nagtitiis to stay in a relationship, especially if it's an abusive one. 'Di ba? Ganyan din yung ilan sa mga single mothers and single fathers, 'di ba? Ay, di bali na sinasaktan niya ako. Kasi nga naman single mother ako. Wag! 'Di ba, tao ka, babae ka, and if you know your value, 'di ba? If you really know your value, lalaki ka rin, 'di ba? It doesn't really matter kung ano ang gender mo o ano ang gender preference mo. Pero ito na lang ang balikan nyo. 'Di ba? Kita mo naman yung pag-aalaga ng mga magulang ni Pong sa kanya, si Papa Hiner niya at saka si Mama Olive. 'Di ba? Ginagawa nila ang lahat. Pumapalaot si Papa Hiner, 'di ba? At ang laot ho ay minsan araw, minsan linggo bago bumalik yung mga mangingisda na yan. Hindi po yan nakukuha minsan na maghapon. 'Di ba? Ganun po kasi kahirap yung trabaho ng mga mangingisda. Sometimes pupunta yan, papalaot, ibig sabihin nun, yun yung lugar kung nasan yung mga isda. Meron kasi mga isda na mas madaling mahuli sa gabi. Meron mga isda na may oras yung dating, o minsan wala sila ron, maghahantingan. Ganun mo yan eh. So mga ilang araw bago yan makabalik ulit sa baybaying dagat. Kita mo naman yung paghihirap ng tatay niya at nung nanay niya sa kanilang magkakapatid. Yun na lang ang balikan ninyo. Iniingatan ka ng mga magulang mo at itinataguyod kayo kahit wala sila mga aral. 'Di ba? Tapos ikaw papayag ka na sinasaktan-saktan ka lang, pinagsasalitaan ka ng hindi maganda ng isang tao na sabi mo ay mahal mo at mahal ka, pero hindi naman sapat yung salita lang at yung mga ginagawa niya sa iyo, 'di ba? You owe it to your parents na kung papayag kayo na saktan-saktan kayo ng kung sino-sino lang diyan, mga putyo-putyong mga tao. 'Di ba? Or, ang sasabihin naman ng iba dyan, Popoy, paano ko yung parents namin pinabayaan din kami, kaya ganyan tuloy yung na-attract naming tao? Well, you owe it to yourself. To give yourself a better life and finding a better partner and finding the real happiness. Diba? Ganun lang yun.
Yan. Well, tingnan natin, Bea, dito sa second part, kung ano nga ba ang gagawin nitong si Pong. Di ba, isa nga kaya siya sa mga nabigyan ng mga free training din ng people's champ natin na si Manny Pacquiao. Kasi taga Jensen si Pong, nag-meet sila ni Vincent sa Davao na nung nag-work na siya. Ayan, baka mabitbit niya yung talent niya. Tsaka baka naman, syempre, baka may padalang panga itong si Pong mula sa Jensen. Panga ng tuna. Di ba? Uy, namimiss ko na yung tuna dyan sa yung mga friends naman natin dyan sa Jensen, ha? Oo, si Papi Charles. Oh, yan ang nagbibigay sa akin ng mga panga, ulo ng tuna kapag ka umuwi dyan. Alam ko may mga friends din tayo dito na mga nasa Jensen, no? Alam nyo na, August 27. Oo. Alam nyo na, ha? Si Popoy ng tuna. Favorite ko yan. Sa panga. Yung mga frozen goods, pwedeng-pwede yan. Padala nyo lang. PM tayo. Kaya halika na, di ba? At alamin ang second part ng ating kwento, 14 minutes to go before 2 p.m. Kasama nyo nga po kami. Ako po si DJ PDJ Popoy. That's my Guapopoy. And of course, Gorgeous B, Bea Bells. Popoy and Bea, I finally reached my boiling point noong bigla akong makaramdam ng pamamanhid sa kalahati ng katawan ko. Halos mangiyak-ngiyak ako nang sabihin ng doktor na muntikan na daw akong ma-mild stroke. Noong sinabi ko ito kay Vincent ay mas lalong sumama ang pakiramdam ko. Ang tanging nasabi niya lang sa akin ay gawa-gawa ko lang daw yung sakit kong yun. Gusto ko lang daw magpapansin sa kanya. Nasampal ko talaga siya that day, Popoy at Bea. Nung nalaman nga ito ng friends ko, agad nilang sinabi ito sa mga magulang ko. Agad-agad naman akong pinauwi ng parents ko sa General Santos. Popoy at Bea, sobra akong naubos noon. Naghalo na ang lungkot, disappointment, at anxiety sa akin. Ibinigay ko naman ang lahat-lahat kay Vincent, pero sakit lang ang inabot ko sa kanya. Nagdesisyon na ako na makipaghiwalay. Nung nakauwi na nga ako finally, o nung nakauwi na nga si Vincent from work, ay agad ko na siyang kinausap. Humingi ako ng tawad sa mga pagkukulang ko sa kanya as a partner. Sinabi ko rin ang mga sama ng loob ko sa kanya. Popoy at Bea, ako ay naging apologetic kay Vincent hanggang sa huli. Nagkamali ako. Sinabi niya, ako ang pinilit niya lang, o sinabihan niya ako na pinilit niya lang akong mahalin. At dagdag pa niya ay hindi naman talaga niya ako gustong maging partner. Pabigat lang daw ako sa kanya. Wow, Popoy at Bea. He broke me. He broke me and left me on the floor. Pagkatapos nga noon ay umalis na ako at umuwi na ulit sa amin. Hanggang ngayon ay may kurot pa rin kapag naalala ko ang mga nangyari sa amin ni Vincent. Hindi man lang ako nakahingi o nakatanggap ng apology sa lahat ng mga nagawa niyang mali sa akin. Hanggang ngayon kasi buong paniniwala niya na pinepeke ko lang ang lahat para magpapansin. Wala na akong magagawa doon. Sa lahat ng mga naranasan ko, pinipilit ko ng bumangon muli. Sabi nga nila, hindi lahat ay pinagpapala sa larangan ng pag-ibig. Malas lang talaga ako.
Right now, hindi ko na ma-imagine ang sarili ko na magmamahal ulit tulad ng pagmamahal ko kay Vincent noon. Natatakot na rin kasi ako eh. Natatakot ako na baka pag nagmahal na naman ako, ay masasaktan lang ako ng katulad dati. Popoy at Bea, sa ngayon, I'm still undergoing psychiatric therapy dahil nahihirapan pa rin akong makatulog at nagpa-panic attacks pa rin ako from time to time. Priority ko naman ang mental health ko after what I've been through. Alam kong nasasaktan rin ang mga magulang ko sa nangyari kasi minahal din nila si Vincent bilang sarili nilang anak pero wala na akong magagawa doon. Sabay-sabay na kaming mag-move on ito. Popoy at Bea, not everyone is destined to stay in our lives forever. Minsan may mga taong darating lang talaga sa buhay natin para mag-iwan ng mga leksyon na babaunin natin sa pagpapatuloy nito. Hanggang dito na lamang muna ang kwento ko, Popoy at Bea. Sana ay masamahan ninyo ako in prayer for peace of mind. Salamat sa pagpili at pagbabasa ng kwento kong ito. Muli, maraming salamat and more power pa sa Dear MOR. All the best, Pong. Dear MOR, ang mga kwento ng puso mo. Kapamilya, oras na natin, it's 4 minutes before 2 p.m. At yan na nga po, no? Yung ako, nagpapasalamat na rin, Bea, dahil talagang itong si Pong ay umalis na rin doon sa very abusive relationship na pinasok niya with Vincent. At ang masakit doon, ano? Yung taong isa sa mga unang dapat ay naniniwala sa mga kung anuman ang misfortunes mo sa buhay ay sila pang hindi naniwala nung panahong kailangan mo to. Diba? I don't know kung tumatakas lang sila doon sa responsibility or baka nga siguro hindi ka rin niya talaga minahal. Diba? If he's just in it, diba? For something else but love. Doon sa relationship na yan. Alam mo, may mga tao talagang ganun, Popoy, no? At naniniwala ako po na etong si Vincent, parang siya actually may problema sa Jutake. Parang siya, yes. Oo. Kung ganyan klase ng tao, magiging partner mo na ang tawag dito, sinabi mo na nga na meron kang hindi magandang nararamdaman physically and emotionally, tapos ang iisipin pa, ay gumagawa ka ng kwento. Baka siya ang gumagawa ng kwento sa utak niya na parang feeling na napaka-perfect niyang tao at ikaw napakasama mo at ikaw papansin lang porket alam mo yon, siguro busy siya sa trabaho or porket palagi kayo nag-aaway at I'm pretty sure sa mga pinag-aawayan nila, ikaw din ang sinisisi palagi ni Vincent. Parang para sa kanya, ikaw ang mali sa lahat ng bagay. Kaya I do believe, Pong, I don't know if it's going to make you feel better somehow, pero you're not the problem, but Vincent is. Or Vincent was the problem. Dahil yung mga ganyang klaseng tao, ganyang mag-isip, yan talaga yung medyo maluwag na ang tornilyo. Yung parang iba yung reality na nakikita nila sa nangyayari talaga. 'Di ba? May mga ganun Kaya alam mo, tama po, no? Buti na lang talaga you were able to escape. Buti nakalayo ka na dyan sa tao na yan kasi hindi nga yan maganda para sa para sa mental health mo in life in general. Kaya I'm happy na alam mo yon, wala ka na sa ganyang relationship, and I'm happy, Popoy, na Pong is seeking help talaga. Pong knows na hindi maganda yung nararamdaman niya all over and kailangan niya ng professional help. At yan minsan, Popoy, ang nakakalimutang gawin ng marami sa atin. Yung mga nanggaling sa mga abusive relationship o yung mga nanggaling sa abusive family, they feel like whatever I'm feeling right now, yeah, I'm feeling bad, I'm feeling something, pero
yun na yun. I mean, that's not going to affect me any further, hindi nagagrabe tong nararamdaman ko. Pero hindi nila alam na meron na palang, alam mo yun, meron na talagang mental problem, hindi baliw, of course, wag po kayong wag niyo isipin na mental problem, baliw agad. Hindi baliw. Meron ng mental problem pero dahil hindi nila na-address agad-agad, feeling nila kaya nilang i-contain yun or kaya nilang solusyonan on their own. Pero ang kailangan nyo pala is professional help. You need someone to tell you what you're feeling is and how to deal with it and what you can do with it. Kasi marami tayong mga bagay na hindi natin kayang i-solve on our own, nahuhulaan lang natin, i-google lang natin, tapos alam mo yon, hahanap lang tayo, ano bang pwedeng vitamin sa nararamdaman kong sakit, whatsoever. Dr. Google. Self-medicate tayo, hindi po ganon. Diba? Kaya buti nilang si Pong, humanap siya talaga ng professional to help him. Kasi alam mo yon, gagrabe yun kapag hindi mo in-address, pag kinalimutan mo na lang, or pag inisantabi mo na lang. Lalo na, Bea, kasi kung hindi mo na kaya. Okay? Kapag hindi mo na kaya, if you're having mental, yung mga breakdown na talaga, di ba? At hindi mo na alam yung mga pangyayari sa'yo, no? Merong a bit of parang nawawala ka na sa realidad. Yan. Kailangan mo talaga consciously to seek help. Pero maganda rin kasi yung iba naman, diba, na kaya nilang i-address head-on ang kanilang mga problema. Diba? Meron lang akong isang issue dito kay Pong. Diba, na feeling ko na maka-move on ka na kung aalisin mo na ito sa mga isipin mo. Kasi parang may hinihintay pa si Pong na apology from Vincent. Okay? Doon sa paghiwalay nila. Alam mo, Pong, hayaan mo na. Kasi nga, magbabalik lang kayo dun sa issue eh. Oo, alam natin. Ganito lang yan, Ganito lang yan. Hindi lahat kasi ng magagandang bagay na ginawa natin sa mga tao ay ibabalik nila sa atin in the same manner na ine-expect natin na maibalik nila. Unang-una yung pagmamahal na ibinigay mo kay Pong, yung understanding, yung concern, hindi naman na-reciprocate, di ba? Nang ganun, bagkos, yun nga, sabi mo, nasaktan ka pa, madalas kayo nag-aaway, madalas kayo hindi nagkakaunawaan. So, in reality, hindi niya kayang ibigay yun. Ngayon pa, di ba, hindi nga siya naniniwala na ikaw ay muntik nang mag-suffer ng mild stroke or kung anuman yung kondisyon na nangyari sa'yo. Diba, na meron ng numbness sa left side of your body na it could have resulted in something more serious. Ayan, seryoso na yung nangyari nga sa'yo, pero more serious pa yung ikaw ay mild stroke, ma-stroke. Diba? And the stroke is different from cardiac arrest. Iba pa yun. Diba? Kaya wag mo nang hintayin yung pagsusori ng isang tao na in the first place ay hindi naman naniniwala sa'yo sa mga sinasabi mo. So true. Tapos ka na ba magsalita, Poy? Kasi parang naaano ka, na tawag dito, nawawala na naman yung eternity mo, nakakaloka. Oo, tama yun, no? Lumalakas kasi yung ulan sa amin eh. Lumalakas. Ayan ba, naintindihan mo ko? Yan. Okay na. Oo. Ayan. Tama yun, Pong, no? Kasi yung ganyang klaseng pagkatao ni Vincent, I'm pretty sure hanggang sa mga oras na ito, ang sinisisi niya sa pagkasira ng relationship niyo ay ikaw. Kaya huwag ka na mag-expect ng apology. At I feel like, anong tawag dito? Ikaw, parang sa'yo na manggagaling yung pagpapatawad mismo. If you're ready, if alam mo sa puso mo na kaya mo na talagang ibigay yung pagpapatawad na yun, it will come eventually. And I feel like wag mong i-rush yung sarili mo and wag mo din isipin na once na nag-apologize si Vincent, doon ako makakamove on. No. I think makakamove on ka talaga once natanggap mo na ang kabuoang nangyari, kabuoang sitwasyon, natanggap mo na
what you've been through with Vincent is not what you deserve, na tapos na yon, tama na yon, at natanggap mo na you can be happy on your own and you can find your happiness. And buti nga you're working on it kasi you're seeking professional help at inuuna mo talaga yung kalusugan mo more than anything. Let's start there. Mag-umpisa tayo doon, Pong, and then makikita mo kapag unti-unti nang na-address yung mga issues mo sa sarili mo or sa past relationship mo with the seek of a professional doctor, unti-unti mo ring maiintindihan. Hindi mo kailangan yung apology ni Vincent. You can forgive him eventually, at pag napatawad mo na siya, saka mo masasabi na okay na ako. Kayang-kaya ko na ang sarili ko. I will be better. I will be happier. It's not going to be easy. It's not going to be mabilis. Pero alam mo yon, you will get there. Basta i-maintain mo lang kung ano yung ginagawa mo ngayon, and that is unahin mo yung sarili mo. And nakakatawa ka, Murkada. Sakto-sakto pala yung sinuot kong sakto-sakto yung sinuot kong sweatshirt. For today's episode, eto talaga ang love yourself. Saktong-sakto to para sa'yo, Pong. Love yourself. Alam mo, ang daming mga taong sinasabi, love yourself, pero hindi talaga naiintindihan. Ano bang ibig sabihin ng love yourself? Hindi po yung ma-in-love kayo sa sarili nyo romantically, Hindi yung maging selfish kayo. Ano tawag doon, Bea? Narcissistic. Pagka ganun naman na. Iba na yun. Ang level po yun. Ang ibig sabihin ng love yourself, of course, you can love other people. You can love a lot of people. Pero do not take for granted your own wellness and your own health, and lalo na your own mental health, physically mental health. Ganun po yun. Okay lang to be in a relationship, pero wag mong pabayaan ang sarili mo. Kapag ka nakikita mong may maling ginagawa sa'yo, kapag ka nasasaktan ka na, wag mong iisang tabi. I-address mo, solusyonan mo, harapin mo, at tanggapin mo yung solusyon. Kung kailangan mong iwan yung tao na to, gawin mo. Yun po yung love yourself. Hindi yung maging narcissistic. Yes. Iba, magkaiba yon, no? 'Di ba? Kaya naman, may mga ilang mga bagay naman, 'di ba, para matandaan if you are in an abusive relationship already. 'Di ba? Ito yung ilan sa mga sulat niyo dito sa Dear MOR, yung kapag parang kailangan mo laging explain yung sarili mo sa partner mo, 'di ba? That's a red flag na in details, yung parang walang tiwala sa iyo yung partner mo, yun ang problema niya, pero sa iyo nalilipat yung stress na i-explain mo lahat ng pupuntahan mo, lahat ng sino nakasama mo, bakit ganito ganyan. That means na medyo, that's a red flag for an abusive relationship. Ayan, tapos yung kumbaga lagi ka nakokontrol. Ayan, konting kibot, may mga pagtatampo. Ayan, katulad nito itong sina Vincent, mayroong mga pag-aaway, 'di ba, na mga uncalled for, na mga hindi pagkakaunawaan, 'di ba? At hindi ka na nanalo doon sa conversation na 'yon. Parang kailangan mong makipag-away kasi pagka hindi ka nag-react, ang ibig sabihin nun ay tinatanggap mo lahat na tama sila. 'Di ba, may mga ganyan din na mga natanggap tayo dito. So, 'di ba, be mindful. Okay, be mindful of the red flags kapag kayo ay nandyan na sa isang abusive relationship. Of course, hindi ko sinasabi na kailangan yung umalis ka agad. No. 'Di ba? Pwede niyong alisin kung ano yung toxins, 'di ba? Yung mga toxins na yon doon sa relationship at magpatuloy kayo together, or 'di ba? Yun nga. Last resort na yung hindi. Kapag hindi willing magbago yung partner mo, or ikaw mismo hindi ka willing na baguhin yung ugali mo, 'di ba? Somebody has to leave para mawala na yung relationship na yun. Okay? Ayan, kasi yan nga, magkakaroon kayo ng mga mental health disorder, yung productivity level ninyo sa trabaho, sa buhay, 'di ba? Maapektuhan kapag gusto ng isang partner mo na hindi, nagpapapansin ka lang sa akin. Pag hindi ka pinapansin or masyado ka pinapansin, problema rin 'yan sa mga sa mga relationships. Anything extreme. 'Di ba? Anything extremes. Oo.
Kaya, Merong Pong, tamang timpla. oo. Kaya po, ngayon pa lang maraming salamat for sharing your story kasi I'm pretty sure marami dyan nanonood sa atin, nakikinig ang nakaka-relate ng Correct. bonggang-bongga. Oo. Ito, basahin ko lang Alam mo, very, maganda very itong sinabi ni point. Grace Rivera, ha? Sabi Ano? niya, kung ayaw magbago ng partner mo, basic. Hoy, ulitin ko yun. Nawala yung internet mo. Hindi ko naintindihan. Ano? Sorry. Ulitin mo. Nasaan? Ako na Kung magbabasa. ayaw Diyos ko. magbago ng partner mo, magbago yun na sabi ko. Ha? Basa mo na? Ay, narinig mo na? Alam mo, ako na lang. Yuhu. Asa na ba yun? Yuhu! Sabi ni Kaya? Grace Rivera. Ayan. Ako na po ang magbabasa. On behalf of Popoy. Go. Teka. Asa na yun? Kung ayaw Wala. magbago ng partner mo, Kung magbago ayaw ka ng partner. Ayun. Kung ayaw magbago ng partner mo, magbago ng partner. Basic. #basic. Ay, tama yon. Pero make sure na bago ka magbago ng partner, tapos muna yung partner mo na ayaw magbago at naka-move on ka na sa huli mong partner na ayaw magbago. Okay? It's basic, but not that basic. Okay? Teka lang, babasahin ko lang. May comment si Chichi Rojo na, Sabi. Teka lang. For people who find pleasure in physical and verbal abuse, I suggest you seek professional help too. Always choose your self-worth and self-love. Mm-hmm. Yan na. Kung kayo natutuwa at nahahay kayo sa mga matitinding away na may verbal abuse at may pisikalan, you're not normal. That's for sure. You need to seek a professional help. Yon. May babasahin ka ba bang comment, Poy? Mm-hmm. Ayoko na magbasa dahil baka mawala na naman yung linya. I-smile na lang ako dito, Bea. Pwede bang ikaw na magpaalam para at magpasalamat sa mga listeners natin, sa mga viewers? Parang every time nagsasalita ako, hindi kasi medyo lumalakas sa mga pag-ulan sa amin dito sa Marikina area. Okay. Medyo malakas sa mga pag-ulan. Kaya please, Bea, do the honors. Sige. Ako na ba magbabanggit din ng pangalan mo? Pero yan mukhang okay ka. Sige, maraming salamat, Pong. At syempre sa mga kamorkada natin, maraming salamat sa pagtutok for today's episode. At nakasama nyo nga po kami. Siya po ang partner ko na sige nga, try natin. Salita ka nga. Wala. Siya po ang partner ko na si DJ P. DJ Popoy. That's your Guapopoy. Not my Guapopoy, pero your Guapopoy. Pero okay. At ako naman po, si Gorgeous B. Bea Bells. Ingat po kayo sa ulan at gaya ng palaging sinasabi ng Popoy ko, ngayon ay nakastuck na ang image. Gaya sinasabi niya, you stay safe, you stay healthy, at kahit ano pong mangyari, stay in love, and pinaka-importante, stay happy. Bye-bye!